Itong si Attorney Ariel Linton, Lawyers for Commuter Safety and Protection Head. Hinggil po dito sa ating pinag-uusapan na fixed pick-up rate system sa mga TNVS. Good morning at Merry Christmas, Attorney Ariel. Merry Christmas, magandang umaga Angel, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano po ang reaksyon nyo? Masasabi nyo po dito po sa fixed pick-up rate system na ipapatupad po ng LTFRB simula po bukas hanggang January 4, Attorney? Yan po yung resulta ng mga public consultation na ginawa ng LTFRB with TNVS, with TNC, kung saan ay binabalanse ng ahensya yung kapakanan ng pasahero at hinanap mo yung mga drivers and operators. So, in unang lumabas na pinalagan ng maraming driver yung cap, paglagay ng surge cap. Ito, paborito sa mga pasahero kasi yung surge ay may cap na, no? Pero ngayon, ito gusto lang pambawi naman na okay, nauunawaan natin yung mga driver na para mag-pick up ng pasahero, kailangan puntahan. So, yun nagkaroon ngayon ng surge na from yung travel time ng TNVS from where he is ng point na tinanggap niya yung booking at yung papunta sa kanya. So, yun po yun at least pambawi dun sa search cap. But again, ang sabi na LTFRB hanggang January 4 to kasi hindi pa ito yung final magiging fare matrix ng LTFRB regarding TNVS. So if this will be acceptable, reasonable to everybody, then magkakaroon po yun ng maging permanente yan. Now, sa amin naman, sa LCSP, favorite kami na magkaroon ng singil yung point na kung saan yung driver papunta doon sa destination. Pero siyempre, kailangan din natin magkaroon ng safeguard dyan. Yes, yes. Para hindi maabuso. Oo, na mula saan yun, anong radius. No? Yung radius, di ko po alam kung anong radius ang kanilang magiging final radius na. Kunyari, within the 5-kilometer radius, pag nag-pick up, may signal na ganito. 5 kilometrong radius daw po. At depende rin po sa singil, yung uri ng sasakyan. Yung uri ng sasakyan. So we will see kung ano yun. Tomorrow. Tomorrow yata nila umpisahan yan, December 20. So we'll see ano resulta ng itong bagong fare matrix na to. Opo, Attorney. Isang point din yon, protection ng mga driver yan dahil may mga reklamo sila na nagka-cancel ng booking ito. Ganon, di ba? Opo. Opo, paano po makakatulong sa panig po ito ng mga pasahero ang fixed pick-up fare para maiwasan po ang biglaang pagtaas ng pamasahe, lalong-lalo na nga po kapag rush hour? Saka yung tagal ng paghihintay bago magkaroon ng accept booking, di ba? Ngayon, wala silang masasabi na, magta-travel pa ako dyan, may matraffic, na hindi, may yan, may single na yan. Kasama na yan dun sa fare matrix ng TNVS. Doon naman po, opo, sige po, go ahead, Attorney. Alam niyo ma'am, if you could recall, yun nag-uumpisa pa lang yung mga TNVS kung natatandaan yung Uber, time pa ng Uber. That's the reason. That's one of the reasons kaya siya sabi, you use your credit card. Na bayad ka na. So, bayad ka na, and therefore, kailangan mo na puntahan yan. So, yung mga
nagkakaroon ng cancellation ng booking, yung hindi pa nagbabayad, Yung mga di ba? cash. Oo. Kaya yung paggamit ng credit card, that's one reason in the past kung bakit kasi na-false nila na paano pag may nag-cancel. So it goes both ways na, nakatanggap ka na ng bayad, no? Bayad ka na, you have to go there. Ikaw naman, pasahero, Bayad ka na ay, rin. Bayad na ako, hindi na magka-cancel. Diba? Yes. So that's one. But now, okay na yun, cash payment. Kaya, doon marami nagkakaroon ng cancelled booking. But at any rate, we thank the LTFRB too na binabalanse nila yung kanilang tingin dito. Kasi matagal na to Matagal na itong mga ganitong mga issues sa TNVS. At para rin naman sa mga driver na medyo kumita-kita rin naman sila nang hindi napupunta lagi sa transport network Correct. company. Oo. Pero attorney, paano po masisiguro na magiging patas at transparent po ang singil sa ilalim nga ng nasabing sistema? Ayan, oo. Kaya nga po bukas, we will be monitoring. Yung grupo namin will monitor it. And then we'll see mga reaction ng mga tao dito. Doon naman po sa panig po or sa epekto ng mga driver, paano po nito maapektuhan itong fixed pick-up rate system, yung kita ng mga TNVS driver, attorney? I think that will increase their income kasi dati wala yan. Pero ngayon, yung iba naman sinasabi, hindi, baliwala yan kasi yung magkakaroon ng surge cap Kasi yung surge cap, times 2 yun. But we have to be very reasonable din sa mga pasahero na sila parang sila customer, di ba? So public transport is for for the public, so kinakailangan din natin ano ba yung pwede na sabihin na tingnan yung panig ng pasahero. Opo. Pero kayo sa inyo po ba, sang-ayon po kayo na ipatupad dito sa buong bansa o dito muna sa Metro Manila? Yes. If it can be implemented in the entire country, well and good. Attorney? Yes, opo. Dito naman po tayo, sa tingin niyo po, ano po yung mas epektibong solusyon para nga po tugunan yung mga reklamo hinggil po sa mataas na pamasahe ng TNVS maliban nga po dito sa fixed pick-up rate system? Ano yan sana kung nasa LTFRB pa rin ako, sa gitna ng Pero, yung taas po ng pasahe, way back 2022, yung grupo po na we filed a petition with the LTFRB to review the fare maintenance of the NVS. There's one point that we want passengers to be we want passengers to be notified and clearly itong fare surge itong fare surge na malaman nila how it is being computed. Yung fare surge kasi yan yung controversial before nitong bagong fare matrix, yung fare surge kasi is the per kilometer plus per minute plus mo yun and multiplied by 2. We question that now. Why do you have to multiply by 2? At kailan ba yan dapat yung fare surge? All day long ba yan? Or only during rush hour, etc., etc.? So, yun po. Ngayon, etong nangyari ngayon, would this help? I think, yes, it will. Kasi nagkaroon ng cap yung surge. So, in the partners sa mga pasahero, pabor po yun.
Ngayon, paano naman yung mga driver? Favor. Pinapalagan nila. Well, sa mga drivers, again, I would say na ganun talaga regulated kasi yung public transport. Part of the regulation ay yung pamasahe. No? But to be able to have a reasonable fare, a fair fare, ika nga, ang ginawa naman ng LTFRB is, okay, so dito kayo pwedeng bumawi sa kung kayo, saan kayo galing to the point of pick-up point. Mm-mm. Pero doon sa, attorney, tingin nyo yung pick-up rate na yan, makatarungan naman yung ibinigay po. Kasi merong mga, kumbaga may rate na ibinigay ang LTFRB, from hatchback, sedan, SUV, hanggang Kasi premium vehicle. depende sa unit, no? Oo. Ano yun, we might have some suggestions sa LTFRB in the coming days. Now, we'll just want to see ano po ang magiging takbo beginning tomorrow until January 4. Okay. So, i-ano din po namin yan. Titinan din po namin yan. I myself, I ride the TNVS. Pasensya na po. Opo. Titinan din po natin. Opo. Opo. In the meantime, let's try it. Tingnan natin kung anong resulta. Opo. Attorney, kayo po'y magpagaling. Lalo na't 6 na araw na lamang po at Pasko na. With that, thank you so much po and Merry Christmas, Attorney. Merry Christmas. Si Attorney Ariel Linton, ang